Mapagpalang araw mga survivor. Ito nga po, gabi na nga po niyan kasi nga po yung biyanan ko po ay pumunta po doon sa kapatid niya po, gawa na nga alis na nga po yung anak. Kaya po pinagbalat at pinaghiwa ko na po siya ng ibang gulay na gagamitin niya po kinabukasan sa kanyang pagtitinda po mga ka-survivor. Sabi ko nga po sa asawa ko mga ka-survivor na kailangan na tulungan nila yung magulang nila dahil matatanda na rin, patigilin na rin nila sa pagtitinda kasi yung biyanan ko pong lalaki ay na-stroke din po katulad ko. Kaso ngayon lang, ilang buwan pa lang po yung nakakaraan. Pero okay naman po yung paglalakad niya, hindi naman po siya naapektuhan. Kaso yun nga lang ka-survivor, may time na iba na rin po yung pakaramdam niya, hindi na rin po siya pwede talaga mapagod mga ka-survivor. Ganun po kasi ang hindi po talaga pwede sa amin na nai-stroke mga ka-survivor. Yung mag-iisip ka masyado, na napapagod ka po masyado, ayun po yung iwasan mga ka-survivor. Yung mga gamot mga ka-survivor, tamang nakakatulong po yan sa atin mga ka-survivor. Pero kung hindi rin po natin tutulungan yung sarili natin mga ka-survivor, mababaliwala lang din po yung mga gamot na yun mga ka-survivor. Kailangan po disiplina sa pagkain. Kailangan hindi masyadong nag-iisip mga ka-survivor kasi ayun po yung nakapag-trigger po sa karamdaman po natin mga ka-survivor. At syempre mga ka-survivor, unang-una po natin dapat laging iisipin at gawin mga ka-survivor ang magtiwala sa Panginoon Diyos mga ka-survivor. Alam niyo po mga ka-survivor, hindi rin po ako perfectong tao mga ka-survivor. Nagkakasala din po ako mga ka-survivor. Noon po mga ka-survivor, ibang-iba po yung buhay ko mga ka-survivor. Lagi ko pong iniisip at pinapahalagan yung kinikita ko po sa araw-araw mga ka-survivor. Hindi po ako naglalaan ng panahon para sa Panginoon Diyos. Tamang nakakapagsamba nga po ako mga ka-survivor, pero parang hindi po sapat sa akin yung mga naririnig ko mga aral mga ka-survivor. Marami pa po pala akong hindi nalalaman sa Biblia mga ka-survivor, sa salita ng Panginoon Diyos, at nagpapasalamat po ako sa Panginoon Diyos na ipinaunawa niya po sa akin ng mga bagay na dati po ay hindi ko pa po alam. At ngayon po mga ka-survivor, at naipapamahagi ko naman po to sa mga anak ko mga ka-survivor. Salamat po sa Panginoon Diyos. At ito na nga po mga ka-survivor, kumain na po kami ng bunso kong anak niya kasi yung panganay ko po ay kasama po ng biyanan ko. Yung asawa ko naman po ayaw pa pong kumain, kaya kami po muna dalawa ang kumain ng anak ko kasi mga alas 6 mga ka-survivor. Humihingi na po yan talaga sa akin mga ka-survivor na pagkain. Ayaw niyo po na nagagabihan po siya mga ka-survivor sa pagkain. Hindi ko nga po alam sa bata na yan mga ka-survivor. Eto nga po mga ka-survivor, inaayos ko na po yung mga gagamitin po namin para po bukas mga ka-survivor. Kasi sa madaling araw pa lang po, gigising na po ako para magaya po ng mga dadalhin po na mga ka-survivor. Babaunin po namin mga pagkain mga ka-survivor kasi doon na rin po kami nananangilian mga ka-survivor sa church after po ng worship po namin mga ka-survivor, para pag uwi po namin hindi po kami gutom sa biyahe mga ka-survivor. At ito na nga po mga ka-survivor, inaayos ko po muna yung mga unan po dyan mga ka-survivor. Naglaba po kasi kami kanina ng anak ko ng mga punda po ng unan, at after naman po yan mga ka-survivor, inayos ko na po yung damit po namin mga ka-survivor na susuotin po mag-anak mga ka-survivor. Tatlo lang po pala kami ng anak ko ang sumasamba mga ka-survivor, at hindi po namin nakakasama ang asawa ko mga ka-survivor. Pero pinagpipray ko po sa Lord na nawa ay isang araw maisama po namin siya mga ka-survivor at mailapit po ang kalooban niya sa Panginoon mga ka-survivor, na malaman niya po yung tama at mali po na dapat pong ginagawa ng isang nilalang mga ka-survivor. Masalamat po ako sa Panginoon mga ka-survivor na
Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po ako magkakaroon ng panibagong buhay mga ka-survivor. Alam niyo po mga ka-survivor, simula po nung nasa Panginoon, nakakilala po ako sa Panginoon mga ka-survivor, malaki na po ang pinagbago talaga mga ka-survivor. Hindi na po ako yung tao na sobrang tamang nagagalit po, pero nandoon pa rin po yung pagtitimpi dahil naiisip po natin na nandiyan po si Lord na dapat po may temperance po tayo lagi mga ka-survivor. Hindi po tayo nakikipagtalo mga ka-survivor. At alam mo po mga ka-survivor, may mga suliranin naman po dumarating sa akin mga ka-survivor, pero gumagaan po mga ka-survivor dahil alam ko po nandiyan po ang Panginoon Diyos po para sa akin at hindi po ako pabayaan. Ibibigay niya po yung kasapatan na para po sa akin. Alam niyo po mga ka-survivor, marami nga po mga church po na malapit po talaga sa amin mga ka-survivor. May church po na nandito lang po sa likod namin, tapos may simbahan din po na nandito po sa malapit lang din po sa amin. Lakad din po mga ka-survivor. Pero bakit mga ka-survivor dinala po ang mga paa namin doon po sa Bukawi mga ka-survivor? Alam niyo po mga ka-survivor, iba't po talaga yung pakiramdam mga ka-survivor na nakakapakinig ka po ng salita ng Panginoon Diyos, kung ano ba talaga yung totoong aral na ipinagkakaloob niyo po sa ating mga tao po mga ka-survivor, yung mga dapat po nating sundin mga ka-survivor at mailagay po tayo sa tama mga ka-survivor. Ito na nga po mga ka-survivor, inaayos ko na nga po yung dadalhin po namin, ay susuot po namin bukas ang anak ko po mga ka-survivor. Oversize nga po yung panganay ko mga ka-survivor kasi malaki po talaga yung katawan niya mga ka-survivor. Kaya iniisip ko po kung kakasya po itong dress na ito mga ka-survivor. Yung mga dress niya po kasi mga iba mga ka-survivor, masikip na rin po sa kanya. At kung loloobin ng Panginoon mga ka-survivor, makabili po ako ng dress po para sa kanya mga ka-survivor. Pinaplansya ko na nga po mga ka-survivor yung iba po namin damit kasi po yung polo po ng anak kong bunso ay gusot po mga ka-survivor. Kanina nga po mga ka-survivor, naglaba po kami, hiniram po namin yung washing na biyanan ko mga ka-survivor para po maubos yung iba namin labayan at para malabang ko po yung punda at kumot mga ka-survivor. Thanks God kasi tinulungan ako ng anak ko dahil alam niya naman na hindi na talaga ako kagaya ng dati na kaya magtrabaho ng matagal na oras. Ngayon po kasi mga ka-survivor, pag mga ilang oras po ako na diretso nagtatrabaho mga ka-survivor, gumagawa po sa bahay, ay nahahapo po ako. Kaya papasalamat po ako sa Panginoon Diyos na nagagawa ko pa rin po yung mga bagay na kaya ko pong gawin, katulad po mga ka-survivor na pagluluto, paglalaba, pag-aasikaso po sa mga anak ko mga ka-survivor. At tinawag na nga po kinabukasan mga ka-survivor, maaga po kami bumaya para po magsamba. At marami nga po mga tao ngayon mga ka-survivor dahil araw nga po ng linggo, busy po tayo sa kanya-kanya po mga lakad mga ka-survivor. At ito nga po mga ka-survivor, tamang pag Sunday po talaga mga ka-survivor, kay Lord po natin ilaan mga ka-survivor. Kasi yung 6 na araw po mga ka-survivor, sa sarili na po natin inilalaan yun mga ka-survivor sa mga pangailangan po natin mga ka-survivor, diba po? Kaya kailangan mga ka-survivor, maglaan po tayo ng panahon para sa kanya mga ka-survivor. Alam niyo po mga ka-survivor, sandaling panahon lang po tayo nandito sa lupa mga ka-survivor. Ngunit sa kabilang mundo, sa pupuntahan po natin mga ka-survivor, doon po tayo hatulan at habang buhay po tayo nandun mga ka-survivor. Alam niyo po mga ka-survivor, ngayon po lang po nauunawaan ang totoong kahulugan ng born again mga ka-survivor. Base lang po sa akin mga ka-survivor ha. Alam niyo po, ang born again mga ka-survivor para po sa akin ay hindi po reliyon. Ang ibig sabihin po ng born again ay muli ka pong nabuhay sa
sa panibago mong pagkatao sa pagkakilala mo sa Panginoon Diyos, mga ka-survivor. Kung dati po ay may initin ang ulo ko, mga ka-survivor, ngayon po dahil nakakilala po ako sa Panginoon Diyos, naging malumanay na po ako, mga ka-survivor. Tamang nagagalit po tayo, mga ka-survivor, pero nandoon po pa rin po yung temperance, mga ka-survivor. Ito nga po, mga ka-survivor, habang hando po pala kami ng awit yan, mga ka-survivor. Hindi ko po alam na po nagbibideo po pala ang panganay ko, mga ka-survivor. At ganun din po yung anak ko, mga ka-survivor na bunso. Mamaya-maya naman po, nag-song offering naman po yung bunso ko, mga ka-survivor. Kasama po siya dyan sa song offering. Magkaiba po kasi yung handog ng awit ng mga kabataan, mga ka-survivor, at ganun din po yung mga katandaan, mga ka-survivor. Magkaiba din po yan. Alam niyo po, mga ka-survivor, mahalaga po na maliit pa lang po mga anak pala natin, mga ka-survivor, ay nailalapit na po natin sa Panginoon Diyos at tunay na pagkakilala sa Kanya, mga ka-survivor. Dahil naniniwala po ako, mga ka-survivor, nalalaki po sila na may takot sa Panginoon Diyos, mga ka-survivor, at sa tamang landas po ang Kanyang tatahakin, mga ka-survivor. Kasama po ang Panginoon Diyos, mga ka-survivor. At alam ko po, mga ka-survivor, nandiyan po sa Panginoon Diyos para sa kanila at patutubayan po sila hanggang sa magkaroon na po sila ng sariling pamilya, mga ka-survivor. Ayan po ang hinihiling ko sa Panginoon Diyos, mga ka-survivor. Mawala man po ako sa mundong ito, mga ka-survivor. Ngunit, pinapanalangin ko po na tunay at patuloy nila pong makilala ang Panginoon Diyos, mga ka-survivor. May iwas po sila sa anumang pong hindi makamundong mga gawain, mga ka-survivor. Tamang nandito nga po tayo sa mundo, mga ka-survivor, pero lagi po natin iisipin, mga ka-survivor, nandyan po ang Panginoon Diyos, mga ka-survivor. Siya po ang una-una po natin dapat na priority sa buhay natin, mga ka-survivor. Kung dati po, mga ka-survivor, pag araw ng linggo, mga ka-survivor, nasa makamundong bagay po ako, mga ka-survivor. Gusto ko po na kumita, mamasyal, mga ka-survivor, pero ang tamang pasyalan po talaga pala, mga ka-survivor, ay sa salita ng Panginoon Diyos, mga ka-survivor. Salamat sa Panginoon Diyos sa araw-araw niya pong pinagkakaloob sa amin ng mga anak ko, ng pamilya ko po, mga ka-survivor, at patnubay na binibigay niya po sa amin, mga ka-survivor. Salamat po sa Panginoon Diyos na nandito pa rin po ako, na napapatnubay, naalagaan at napapatnubayan ko po ang mga anak ko, mga ka-survivor. At pagkatapos nga po ng samba po namin, mga ka-survivor, kasi ang pakikinig po sa salita ng Panginoon Diyos, mga ka-survivor, masarap po na namnamin po natin ng matagal na oras po, mga ka-survivor. 1.5 oras po na kami nakikinig sa salita niya ng Panginoon, mga ka-survivor. Nag-i-start po kami ng 8:30 kasi yung iba naman po doon ay handog awit. Nanananghalian nga po kami niyan, mga ka-survivor, kasi natatapos po yung preaching, ang worship po namin ay 12:00 po, mga ka-survivor. Hindi ko nga po napansin yan, mga ka-survivor, yung anak ko po pala sa likod ko ay sumasayaw po, mga ka-survivor. Tapos na po kasi siya kumain yan, mga ka-survivor. Nagbabaon po kami, mga ka-survivor, ng kanin po, mga ka-survivor. Tapos pinagluluto ko na lang po sila ng ulam, mga ka-survivor. At may mga kapatiran naman po na nagbibigay po, nagsishare po ng pagkain po nila, mga ka-survivor. Kaya kumukuha na lang din po kami doon, mga ka-survivor. Salamat sa Panginoon, mga ka-survivor, sa pinagkakaloob po nilang kalakasan at patnubay na binibigay niyo po sa amin, mga ka-survivor. Ito nga po si Sister Jack, hindi ko po napansin na kumuha rin po pala siya ng pagkain po na yung ulam po kasi na, mga ka-survivor, ay itlog lang po na inadobo ko po, mga ka-survivor. Ayun na po yung inulam po namin, mga ka-survivor, kasi kumakain naman din po yung anak ko ng, mga ka-survivor. Tapos po may nagbahagi po ng mga kapatiran na iba pa po mga blessing po sa amin, mga ka-survivor, para po may ulam po namin.
Alam niyo po mga ka-survivor, ang sarap po sa pakiramdam pag nakakakinig ka lagi ng salita ng Panginoon Diyos mga ka-survivor. Na dapat po ayan hindi po mawawala sa buhay natin mga ka-survivor. Ayun po yung unang pinakamalaga po mga ka-survivor. At ito na nga po nag-aantay po kami nila Sister Jack at ang anak niya sa kami po mag-iina ng masasakyan po pauwi po mga ka-survivor. Ayun lamang po mga ka-survivor. Salamat po sa panonood. God bless.